Ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ayon kay San Juan. Kabanata 3, talata 1 hanggang 36. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, "Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbubuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban ng kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at maririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel. Hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatutuhanan namin. At hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay
na naukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon pinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea, at doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo rin naman si Juan sa Inon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon ng bautismuhan, sapagkat hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Nagkaroon nga ng isang pakipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. At sila'y nagparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako paroon ng Hordan, na binigyan mong patutuo, narito,
siya'y buwabautismo at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. At kanyang nakita at narinig ay siyang pinatutuhanan niya. At walang taong tumatanggap ng kanyang patutuo. Ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglagay dito ng kanyang tatak na ang Diyos ay totoo, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Sinisinta ng Ama ang Anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita, ang Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 36. Praise God. Hallelujah. Amen.